Hi, hello, mabuhay! Ako nga pala si Ashela May D. Bonum, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Ngayong araw ating tatalakayin kung ano nga ba ang rubrics at kung paano ito nakakatulong sa proseso ng pagkatuto at pagtuturo. Kayo bilang mag-aaral, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng rubrics at kung paano ito nakakatulong sa atin? Ano nga ba ang kahulugan ng rubrics? Ang rubrics ay isang kasangkapan sa pagmamarka na naglilista ng mga pamantayan para sa pagsusuri ng isang gawain. Ayon kay Heidi Goodrich Andrade, inilalarawan niya ang rubrik bilang isang kasangkapan sa pagmamarka na naglilista ng mga pamantayan para sa isang gawain. Halimbawa, sa pagsusuri ng proyekto sa agham. Maaaring kasama sa rubrics ang pamantayan para sa pagpapakita ng datos, tamang pamamaraan at mga konklusyon. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng rubrics. Ang isang karaniwang rubrics ay binubuo ng tatlong bahagi. Ito ay ang criteria, performance ratings, at performance description. Ngayon, bigyan natin ng kahulugan ang criteria. Ang criteria ay isang pamantayan o basehan na ginagamit upang suriin ang isang gawain. Halimbawa na lamang nito ay ang proyekto natin sa sining. Ang mga pamantayan na maaaring nakapaloob dito ay ang paggamit ng kulay, komposisyon at ang orihinal na likha o ang pagiging orihinal na likha. Sumunod naman ay performance ratings. Dito ipinapakita ang antas ng kalidad ng isang gawain, tulad ng excellent, good, fair, or needs ng improvement. Ang bawat antas ay may katumbas na puntos upang ipakita ang kalidad ng kanilang trabaho. Ngayon naman, dumako tayo sa pinakahuling bahagi ng rubrics, ang performance description. Sa bahaging ito, binibigyan natin ng kahulugan ang mga antas na ating inilalagay sa isang rubrics. Kanina tinalakay natin na ang halimbawa ng mga antas ay ang excellent, good, fair, at needs improvement. Sa bahaging ito naman, kailangan nating ipaliwanag ang mga kahulugan nito. Halimbawa na lamang nito ay ang excellent. Ang excellent ay maaaring tumutukoy sa isang proyekto na nagpapakita ng mataas na antas, ng pagkamalikhain at mahusay na paggamit ng materyales. Yun lamang at tatlong bahagi ng rubrics. Kung kanina ating tinatalakay ang mga bahagi ng rubrics, ngayon naman ay dumako tayo sa mga iba't ibang uri ng rubrics na maaaring gamitin depende sa layunin ng pagtatasa. Una na dito ay ang holistic rubrics. Ang holistic rubrics ay sumusukat sa kabuuang kalidad ng isang gawain. Ang guro ay nagbibigay ng marka batay sa pangkalahatang impresyon ng trabaho gaya ng pagsusuri sa isang tula kung saan tinitignan ang pangkalahatang damdamin at estilo. Sumunod naman ay analytic rubrics. Ang analytic rubrics naman ay sinusuri nito ang bawat pamantayan o bahagi ng gawain ng magkakahiwalay. Halimbawa, sa pagsusuri ng sanaysay, hiwalay na sinusuri ang gramatika, organisasyon ng mga ideya at lohika ng mga argumento. At ang panghuli naman ay ang scoring rubrics. Ito ay mas detalyadong anyo ng analytic rubrics at kadalasan ay naglalaman ng mga tiyak na puntos para sa bawat bahagi ng katawan. Ngayon naman, ating talakayin ang katangian ng isang rubrics. Meron tayong 7 katangian ng isang rubrics. Una na rito ay ang criteria. Kung matatandaan nyo, atin ang nabigyan ng kahulugan ang criteria sa unang bahagi ng reporting. Subalit bibigyan ulit natin ito ng kahulugan upang mas malinawan kayo o mas maintindihan nyo kung ano nga bang ibig sabihin nito. Ano nga ba ang criteria? Ang criteria ay isang pamantayan na ginagamit upang malaman ng mga estudyante kung ano ang inaasahan ng mga guro sa kanilang gawain. Sumunod naman dito ay ang gradations. Ito ay tumutukoy sa malinaw na mga antas ng kalidad, tulad ng excellent, good, fair, or needs improvement, na karaniwang may 4 or 6 na antas. Lagi nyo rin tatandaan na hindi palaging words ang nakalagay sa antas. Ito ay maaaring maging number, halimbawa na lamang ng 1 to 5. At sumunod naman sa gradations ay ang descriptions. Dito ay pinapaliwanag ang kalidad na hinahanap at binibigyan ng linaw sa estudyante kung anong ibig sabihin ng kanilang score. Ang mga tatlong bahagi na atin tinalakay sa mga katangian ng rubrics ay atin nang nabigyan ng kahulugan kanina, subalit ito binigyan ulit natin upang mas malinaw para sa inyo. Sunod naman ay ang continuity. Ito naman ay ang bahagi ng rubrics na dapat ay consistent
or pantay-pantay upang maging patas ang pagmamarka sa mga estudyante. Sumunod naman dito ay ang reliability. Ang rubrics dapat ay magagamit ng iba't ibang guro na may parehong resulta para sa isang particular na assessment. At ito ay dapat consistent din mula sa unang estudyante hanggang sa huli. Sumunod naman dito ay ang validity. Sinusukat nito ang mahalagang kaalaman at kasanayan na kailangan para sa isang proyekto o gawain. Ang models naman ay kasama sa rubrics. Ang mga halimbawa ng hinihinging output upang malinaw na may pakita ang inaasahang kalidad. Ito ay ang mga proyektong na-checkan na ng mga guro na ipapakita nila sa kanilang estudyante upang mas maunawaan at malinawan ng mga estudyante kung ano nga bang output or performance ang kanilang dapat gawin. Ngayon na natalakay na natin kung anong ibig sabihin ng rubrics, kung ano ang bahagi ng isang rubrics, at ang mga katangian nito. Ngayon naman tayo ay dumako sa kung ano nga ba ang benepisyo ng rubrics para sa estudyante at guro. Ang paggamit ng rubrics ay nagdudulot ng maraming benepisyo. Para sa mga guro, nagiging consistent ang pagmamarka at mas nakakatipid sa oras. Halimbawa, sa pagsusuri ng maraming sanaysay, mas madaling nagbibigay ng pare-parehong marka gamit ang isang rubrics. Para sa mga estudyante, nagiging malinaw ang mga inaasahan tulad ng pagsasama ng mga kinakailangang bahagi ng proyekto upang makakuha ng mataas na marka. Ang rubrics ay nakakatulong sa atin upang mapadali ang buhay natin, hindi lamang sa guro, maski sa ating mga estudyante. Dahil mas naiintindihan natin o mas nalilinawan tayo kung ano nga ba ang dapat natin gawin upang makakuha tayo ng mataas na marka. Kasi may rubrics tayong pinagbabatayan. Ngayon naman ay atin talakayin ang paggawa o pagbuo ng isang rubrics. Sa paggawa ng isang epektibong rubrics, kailangang ilista ang mga pamantayan na naaayon sa mga layunin ng pagkatuto. Halimbawa, para sa isang debate, maaaring ang kriteriya ay lohika na argumento, kalinawan ng pagpapahayag, at pagtugon sa argumento ng kalaban. Mahalaga ring suriin at ayusin ang rubrics batay sa karanasan ng paggamit. Kapag gumagawa ng rubrics, magsimula tayo sa mga layunin o kung ano ang nais nating sukatin. Halimbawa, kung ang layunin ay suriin ang kakayahan ng isang estudyante sa pagsusulat. Ilista sa mga pamantayan tulad ng gramatika, organisasyon ng ideya at lohika ng mga argumento. Tukuyin din natin ang mga antas ng kalidad para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mataas o mababang marka. Huwag kalimutang baguhin at pagbutihin ang rubrics base sa mga natutunan mula sa paggamit nito. Hindi natin maikakailan na mahirap ang pagbuo o paggawa ng isang rubrics. Subalit lagi natin tatandaan ito ay makakatulong sa atin upang makapagbigay ng patas na marka sa mga estudyante at mapapadali nito ang ating buhay. Ito rin ay makakatulong sa mga estudyante upang malaman nila kung ano pa ba ang mga bagay na kanilang kailangang i-improve sa kanilang mga gawain. Halimbawa, kung gagamit tayo ng rubrics para sa oral presentations, hindi lamang guro ang makikinabang sa malinaw na pamantayan, kundi pati na rin ang mga estudyante na nais malaman ang inaasahang kalidad ng kanilang presentasyon. Maaari rin itong gamitin sa teamwork assessment upang malinaw na masuri ang kontribusyon ng bawat miyembro. Sa pagtatapos ng presentasyong ito, nais kong ipaalala na ang rubrics ay hindi lamang para sa mga guro, kundi para sa lahat. Mahalaga ito sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon dahil nagbibigay ito ng malinaw na pamantayan at gabay sa pagbibigay ng marka. Naway magsilbing inspirasyon ang presentasyong ito upang gamitin at ipagpatuloy ang paggamit ng rubrics bilang gabay sa mas makabuluhang pagkatuto. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.